Nag-umpisang masira ang araw ni Santiago noong unang Lunes, buwan ng Nobyembre. Nagpasa siya ng papel sa konseho para sa ipatatayong club. Lahat ng mga nilalang na hindi tao at gustong magnegosyo sa syudad, kailangan dumaan sa ganitong proseso. Doon niya narinig ang unang tsismis. May binugbog daw siyang mortal dahil sa isang simpleng alitan habang nakainom. Kita mo naman ang mukha niyan. Kung di mo kang galit, itsurang nalugi naman sa pautang. Sabi ng isang babae. Sayang siya, no? Pogi pa naman kaso brutal. Bago na ang panahon ngayon, pero hindi siya makasabay. Ang sabi, 10 taon naman daw siyang gising. Sana pala hindi na lang. Napalibutan ng hagikgik ang tanggapan ng konseho. Lumamig ang tingin ni Santi sa folder na hawak. Santiago Manrique de Lara. Tawag ng isang staff. Sir, may ilan lang akong tanong para sa inyo. Tumayo siya para puntahan ang lalaki. Sumulyap siya sa mga kababaihan kanina at nakita silang pasimpleng nakatingin sa kanyang posisyon. May iba talagang taong lobo na mataas ang tingin sa sarili. Porque hindi nagpapalit anyo ang vampira, iniisip nilang magiging lugi sila sa labanan. Kaya ganito na lang kumanlibak. Sir, nakalagay rito na heightened hearing ang isa sa mga abilidad mo. Ilang metro at gaano kalakas ang pandinig ninyo? Umigkas siya at napaisip. 300 metro. Kahit pagkahulog ng karayom sa sahig, naririnig ko. Kung ang kanyang kuya Javier ay pinagpalas sa paningin, siya naman ay sa pandinig. Natahimik ang buong tanggapan. Kahit ang mga babaeng pinagsasaluhan siya sa chismis, dali-daling umalis. Hindi na yun pinansin ni Santiago at nag-focus na lang siya sa mga papeles na kukunin. May kasama ka ba sa bahay? Wala. Kailangan ilagay dito kung may pinagkukunan ka ng dugo nito mga nakaraang buwan. Hindi ka naman siguro magmumukhang ganyan kung dugo ng hayop ang iniinom mo. Wala nang nagawa si Santi, kundi bigkasin ng tila laso na pangalan ng babaeng kanyang minarkahan. 1 taon na ang nakakalipas. Lara Hernandez, isang babaylan na nakatira sa East Coast. Agad na naaprobahan ang mga kailangan ni Santi, pero hindi niya makuhang sumaya. Lumabas siya ng konseho at nagmaneho pa uwi. Ramdam niya ang pamilyar na pagkauhaw sa dugo. Kumakamot sa dibdib niya na parabang sakit na gustong bumulwak at manghawa. 2 linggo niya na itong pinipigilan. Pero dahil ayaw ni Santi na ibaba ang pride, tiniis niya ang gutom. Pagkarating sa bahay, nakatanggap siya ng text mula kay Clara. May kumakalat na balita tungkol sa isang abusadong vampira na may merwisyo sa syudad. Huwag mong hayaan na pagbintangan ka, ha? Bukas ang pinto, Santi. Sabi nito, kung magmamatigas pa siya, posibleng mabaliw na rin siya gaya ng abusadong yon. Siguro'y ayaw lang din ni Clara na mabudshot sa konseho. Kaya ganito na lang kung mag-alala. Nagpalit siya ng damit at nag-spray ng perfume. Sumampa siya muli ng kotse para puntahan ang bahay ng dalaga. Noong nakaraang taon, naipit sa gulo si Clara Hernandez. Bilang babaylan, trabaho nitong panatilihin ang kaayusan sa lugar na nasasakupan. Dahil dyan, hindi maiwasang magkaroon ng kaaway ang babae. Nasa bingit na ito ng kamatayan, matapos lapain ng isang silakbong lobo. Nung matagpuan ni Santi, may kung anong puwersa ang humatak sa kanya papunta sa babae. Kahit ang plano niya lamang ay dumaan, hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding lungkot. Binigyan niya ito ng dugo, subalit hindi nagising ang dalaga. Dulot ng desperasyon, minarkahan niya ito sa pag-aakalang huli na ang lahat. Nagising si Clara, nagpasalamat pa ito sa kanya. Nangangakong bibigyan siya ng yaman, kasikatan at impluwensya sa konseho. Ang hindi matanggap ni Santi, nagbago ang kanyang sikmura. Hindi siya makalunok ng dugo mula sa iba at tanging kay Clara lamang ang pwede niyang inumin. Tila isang sumpa na ipinataw niya mismo sa sarili. Doon nagsimula ang kanilang malabong ugnayan. Ayaw nang isipin ni Santiago si Clara subalit para naman itong epoxy sa kanyang ulo na hindi matanggal.
Hindi niya tuloy pwedeng ligawan ng babaeng gusto na si Miranda. Napilitan siya mabuhay sa awa ni Clara at ayaw ni Santi sa sitwasyong to. Kung mauulit lang ang nangyari noon. Hindi magawang ituloy ni Santiago ang sasabihin. Inapakan niya ang accelerator at bumulusok ang sasakyan papunta sa address ni Clara. Sa kabilang banda, nawili si Clara sa paghahabi ng damit. Tinignan niya ang phone sa mesa at nakitang wala siyang reply na natanggap. Sa bagay, hapon na at patapos na magturo si Miranda sa elementary school. Siguro'y sinusundo na ito ni Santi. Baka lalabas na ang mga ito. Kakain tapos mamamasyal dahil hindi naman mainit sa labas. Kung ganun, sana all. Payak na sabi niya sa isipan. Tumayo siya at inilugay ang napakahabang buhok. Umaabot ito hanggang sa kanyang hita, tuwid na tuwid, mabango at malambot. Sinuklay niya ito saglit bago nagpa siyang isara ang pinto at bintana ng bahay. Matutulog na lang siya kesa maghintay sa wala. Pinatay niya ang lahat ng kandila sa altar at sa kanyang pagtayo na maayos, lumapat ang kanyang likod sa malamig na dibdib ni Santiago. Kala ko hindi ka darating. Sabi niya sa lalaki. Galing ako sa konseho. Ba't nakasuot ka na ng pantulog ngayong hapon pa lang? Iniwas ni Clara ang tingin at umismid. Bahay mo ba? Mas komportable ako magsuot ng duster kapag nandito. Okay. Umalis siya sa tabi nito at umupo sa sofa. Bilisan mo, matutulog na ako. Ang aga-aga pa. Ganyan ba lahat ng babaylan? Hindi pa nga lumulubog ang araw, tulog na? Maaga akong aalis. Sasama ako sa paghahanap nila mamaya madaling araw. Tinipo niya ang buhok sa kabilang balikat at inilantad kay Santiago ang dalawang pamilyar na pulang tuldok sa pagitan ng kanyang liig at balikat. Iniwan ito noon ni Santi para maligtas siya sa bingit ng kamatayan. Ngayong tapos na ang sakuna, itong marka ay simbolo ng utang na loob niya sa binatang ito. Magpalit tayo ng pwesto. Magrereklamo ka na naman kapag nagmanhid yung balikat mo. Komento ng lalaki. Inis siyang tumingala dito. Saan mo ba gusto? Sa kama mo, Clara. Mas magiging maayos kung nakahiga ka, hindi nakasandal. Hindi siya makalunok sa sinabi nito. Kung iisipin, nagpapaka-gentleman lang si Santi. Pero ang totoo, ayaw lang talaga nito na maglapat ang kanilang balat. Duda niya, baka nga nandidiri ito sa tuwing nakikita siya. Tara! Pinagbuksan niya ito ng kwarto. At nauna siyang pumasok sa loob. Humiga siya sa kama at pumikit. Umupo si Santi sa kanyang tabi. Ramdam ni Clara ang titig nito, kaya pinilit niyang kalmahan ang ekspresyon. Dumukwang ang binata at inilapat ang pangil sa kanyang balat. Natuod si Clara. Hindi niya namalaya ng pagpipigil ng hininga, kundi pahinima si Santi ang kanyang pisngi. Nakatingin ito ng mariin sa kanyang muka habang umiinom. Nariyan ang pamilyar na kirot na sinasabayan ng kakaibang kiliti. Kinailangan ni Clara na iiwas ang muka para wag dibdibin ang pagkakadiin ni Santi sa kanya. Matagal niya nang tinitiis ang nararamdaman sa tuwing malapit ang binatang ito. Sinubukan niyang maging bato pero wala na yatang mas manhid pa sa lalaking may iba nang nagugustuhan. Ba't nakakunot na naman yung kilay mo? Tanong nito matapos dilaan ang sugat upang maghilom. Tapos ka na ba? Bilis naman. Matulog ka na. Aalis ako pagkatapos. Nagtampo si Clara. Kung ayaw mo akong kausapin, magsabi ka lang. Di yun nagrarason ka pa. Bahala ka nga dyan. Nagtalokbong siya ng kumot. Pero nakalabas pa rin ang balikat. Walang ginawa si Santi kundi tingnan siya, kaya sa huli, hinayaan na lang niya ito sa gusto at natulog. Pagkagising niya, nakaalis na ang binata. Nadismaya siya dahil hindi man lang ito nagpaalam. Lumabas siya ng silid para magluto ng makakain. Noong binuksan niya ang ref, may nakalagay na sa mga container. Nariyan ang note na may sulat kamay ni Santi. Nagluto ito ng ampalayang may itlog at kaldereta. May iniwan din itong sinaing sa rice cooker na hanggang ngayon, nakaset pa rin sa warm upang mainit niyang kakainin pagising. Kumalma ang puso ni Clara na kanina pa nag-aalboroto.
Natunaw ang inis na nararamdaman niya para kay Santi. Agad niyang ininit ang mga ulam na niluto nito sa hakumain. Kung may amazing talent man, ang vampirang nag-iwan sa kanya ng marka, yun na siguro ang pagluluto. Kahit maghapon man sila magpalitan ng maaanghang na salita, hindi naman ito nakakalimutang bigyan siya ng makakain. Siguro'y dala ng pagiging thankful nito sa pagpapainom ni Clara ng dugo. Baka hindi talaga espesyal kay Santiago ang ginagawa pero ayos na kay Clara ang ganito. Nagbihis siya pagkatapos at itinirentas ang mahabang buhok. Nagbaon siya na iilang sandata pati na ang mga bote ng langis bago pumasok sa kotse. Naging maayos ang kanyang biyahe hanggang sa makarating siya sa headquarters ng modernong hukom ng sambahayan. Ayon sa kanyang ina, ibang-iba na ang pamamalakad ng hukom dati kaysa sa ngayon. Ang paalala nito sa kanya bago mamatay, huwag siyang magpapalamon ng lubos sa kung anong propaganda ang sinusubo ng hukom dahil ang iba sa kanila'y nagiging bully imbes na makatulong sa mga mortal. Clara, nakasimangot ka. Hindi ka pa rin ba pinapansin ng Batman mo? Bungad ni Fiona. Pwede ba? Baka marinig ka ni Sandro At saka, pinuntahan ako ni Santiago. Nakainom na siya ng dugo. Hindi siya magiging abusadong vampira. Binabantayan ko ang lalaking yun. Dapat lang. Alam mo, wala namang masama kung umamin ka na. Siya talaga ang nanakit sa'yo noon at hindi isang silakbong lobo. Siya kaya ang nadat na naming umangat-ngat sa liig mo. Masyado ka lang talagang mabait. Hinilot ni Clara ang sentido. Fiona, inuulit ko, isang lobo nga muntik makapatay sa akin, okay? Hindi dahil kakaunti lang yung mga vampira sa syudad natin. Magiging atat ka na burahin silang lahat. Mabait siya. Nag-iwas ng tingin ng babae. Ikaw may sabi niyan at hindi ako. Wala akong problema sa mga vampira. Okay, sige. Baka mas pabor ka lang talaga sa mga taong lobo kasi ganun ang boyfriend mo, di ba? Aniya sa mababang tinig. Nanlisik ang mga mata ni Fiona. Hindi nito inaasahan na alam niya ang sikretong yon. Ngumiti si Clara. Miyembro ka ng hukom pero may kinakasama kang taong lobo. Sa susunod na makarinig ako na hindi magandang salita tungkol kay Santi, may kalalagyan ka. Umalis siya sa tabi nito. Pinuntahan niya ang leader ng magpapatrol ngayong gabi para makinig. Salamat sa pagtulong mo sa amin ngayong gabi. Kagalang-galang na babaylan. Formal na bati ni Sandro. Miss Clara na lang. Huwag na babaylan. OA ka naman. Bilisan na natin para maikalat agad ng mga miyembro. Pamumutol niya dito. Tumango ang binata bago ibinahagi ang mga kasamahan sa 5 grupo. Pagkatapos ng lahat, tumabi pa ito kay Clara. Miss Clara, kung gusto mo sumakay ka sa kotseng dala ko, mas magiging komportable ka kung may lalaking kasama. Maaaring maging delikado ang daan para sa isang magandang dilag na gaya mo. Alok ni Sandro. Anong brand ng kotse ang dala mo? Tanong niya habang naglalakad. Range Rover, 7-seater, at custom-made design ang silya. Babagay sa kutis mo ang leather ng passenger seat. Hindi gaano mamahalin, pero hindi rin pang mahirap. Kung galing sa pondo na hukom ang pinanggalingan ng budget pa para sa coaching yan, pass na lang. Allergic ako sa mga biling galing sa libre. Miss Clara, graduation gift yun ng parents ko Umiling na lamang siya at sumampas sa sariling kotse. Ibinaba niya ang bintana at sumenyas sa grupo ni na Fiona na doon siya sasama sa kanila. Inikot niya ang manibela sa kaumarangkada paalis. Inabot na sila ng halos 5 oras sa paglilibot. Nakikinig ng maayos si Clara sa bawat anunsyo sa walkie-talkie ng mga kasamahan. Pero mukhang walang kakaibang aktibidad ngayong gabi. Naisipan niyang tawagan si Santi upang tanungin kung nasa nito pero ayaw naman niya maging clingy. Di naman siguro masama kung magpapasalamat ako sa pagkain, di ba? Tanong niya sa sarili. Saglit siyang nagmuni-muni bago asar na umirap. Si Santi ba nagpapasalamat sa binibigay mong dugo? Hindi. Huwag ka na mag-thank you sa pagkain niluto niya. Kastigo niya sa isip. Napahilamos ng palad si Clara.
Duda niya'y konti na lang at talagang mababaliw na siya sa kakaisip sa lalaking yun. Nabulabog ang kanyang pagtulala nang marinig ang pag-uusap ng dalawang miyembro ng hukom sa harap. Anong problema? Usig ng babae. Si Sandro hindi sumasagot. Di kaya may nangyaring masama sa mga yun? Napaisip si Clara. Ang totoo niyan, may kakayahan siya makiramdam sa mga taong nalalapitan. Nakikita niya ang aurang bumabalot sa kanila at dahil doon, natutukoy niya kung masama ba o mabait ang isang nilalang. Si Sandro, puno ng kasakiman at ganid sa kapangyarihan. Kung may makita man itong vampira, baka unahin ito ang aksyon bago ang pag-iisip. Kontakin niyo ang kasama ni Sandro. Dapat, mapanatili nating ligtas ang isa't isa. Komento niya bago bumalik sa kotse. Ilang saglit pa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Santi habang nagmamaneho. Tinanggap niya ito. May kailangan ka? Clara, nagising na ang kuya ko. Kailangan ko ng kontak sa konseho. May mga kutong nakawala at hinaharas nila ngayon si Javier. Agad na inalala ni Clara kung sino ang tinutukoy ng lalaki. Kuya? Napaisip siya. Okay, yun ang kuya ni Santi. Yung Javier. Nakwento na noon ni Santi ang patungkol sa huling kapatid nito na nakahimlay sa bundok ng Martan. Base sa pananalita ng binata, mukhang hindi naman ang kuya nito ang abusadong vampira na gumagala. Kung ganon, meron pang ibang gumagawa ng kalokohan sa kanilang lugar at may emergency silang kinakaharap. Papunta na ako, huwag kang mag-alala. Huwag kang mananakit ha. Baka baliktarin kayo ng mga yan sa konseho. Pinatay ng lalaki ang tawag kaya agad niyang kinontak ang mga kakilala. Siya agad ang tinawagan ni Santi sa oras ng pangangailangan. Ibig bang sabihin nito may tiwala na sa pagitan nila? Hindi naman maipaliwanag ni Santiago ang naramdaman nung isang gabing naghahanap siya ng magandang lokasyon para sa gagawing club. Para bang dinukot ng malamig na kamay ang kanyang dibdib at nilukot ng pagkalakas-lakas. Batid niyang may kadugo siyang nasa bingit ng kamatayan. Ginamit niya ang lahat ng kakayahan para agad na matuntun kung sino ang nasa malapit. Una niyang narinig ang boses ng kanyang kuya Javier, kasunod ang sigaw ng isang babae. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi na siya nagulat nung makitang pinrotektahan ng isang kantari si Javier. Sapat na sa kanya na makita itong ligtas at buhay. Humingi siya ng dispensa sa matagal na pagkakawala. Hindi niya inaasahang gising na pala si Javier. Matagal niya itong hinintay. Kaso hindi naman niya pwedeng gugulin ang lahat ng panahon sa pagbabantay sa kuweba. At kung kailan ito magigising. Nasa loob ang ilang miyembro ng hukom. Imporma niya kay Clara sa pagdating nito. Isang tanong, Santi. Hindi ba siya abusadong vampira na nambibiktima sa syudad? Hindi. May karugtong siya. Isang kantari. Hindi niya kailangang uminom ng dugo mula sa iba. Okay. Pasok na kayo sa kotse. Umupo siya sa tabi nito. Naging tensyonado ang biyahe. Hanggang sa makarating sila ng konseho. Nakaharap nila ang pinuno at pinatawan ng parusa si Sandro matapos ang ginawang pagbawi ni Javier sa dangal nito. Tinandaan ni Santi ang mukha ng Sandro na yon. May araw din at may ligaw na balang tatamas sa ulo nito. Oh, ba't ka tulala dyan? Untag ni Clara. Interesado ka bang malaman? Kabado ka na baka may iniisip ako hindi maganda at mananagot ka kapag gumawa ako ng kasalanan ha? Sutil na sabi niya. Oh, narinig ko yung sinabi mo sa Kuya Javier mo. Tsaka diba, sumang-ayon siya. Obligasyon kita. Tila suntok sa dibdib ni Santi ang mga salitang yun. Kung iba ang magsasabi talagang masusuntok niya. Pero dahil nanggaling kay Clara, para bang may kakaibang kilabot ang kumalat sa kanyang leeg tungo sa kanyang katawan. Sumulyap siya kay Amaya. Nakabiyak ng kanyang Kuya Javier. Isa itong engkantada na ang kapangyarihan ay nagmula sa hiwaga ng lupa. Kaya ang pagkakakilanlan ay kantari. Malakas, maganda at mabait pa. Bagay na bagay ang babaeng ito kay Javier. Noon pa man,
Lagi nang responsable ang kanyang kuya. Strikto man ito at medyo inosente paminsan sa ibang bagay, ubod naman ang bait. Wala talaga siyang maipintas kay Javier. Binangga ni Clara ang kanyang balikat. Nauna ito sa pagpasok ng sasakyan. Kumunot ang kilay ni Santi. Anong usok ang hinipak ng babaeng yan? Galit na naman. Hindi sila nagkausap ni Javier. Gusto niya mamakaharap ang kanyang kuya nang sila lang. Hindi niya ito kayang istorbohin. Lalo pat kagagaling lang nito sa isang delikadong pangyayari. Mas makakabuti kung si Amaya ang kasama nitong magpalipas na ilang araw. Isinilid niya ang numero sa bulsa ni Javier nang yakapin niya ito. Saka siya kumaway bilang paalam. Bumalik siya kay Clara at tahimik nilang binaybayandaan pa uwi sa sarili nitong tahanan. Uwi ka na ba? Bababa na lang ako sa intersection. Wika ni Santi. Hindi ka dediretso sa bahay mo? Maaga pa. Baka maabutan ko si Miranda sa gate na elementary school. Papasok na yun ngayon sa mga oras na to. Sakto at di pa mataas ang sikat ng araw. Sagot niya habang tinitignan ang ekspresyon ng dalaga. Sarkastiko itong umiti. Si Miranda ba talaga inisip mo? O baka gusto mong balikan si Javier para makausap pa na matagal si Amaya? Hindi siya nakasagot sa sinabi nito. Kinabit niya ang seatbelt nung bumagal ang kotse. Ayan, nandito na tayo sa intersection. Bumaba ka na, puntahan mo na si Miranda. Mag-abang ka sa nakasarang gate na parang aso kasi holiday ngayon. Malditang pahayag ni Clara. Paandarin mo na. Tumupad ka sa salita mo. Bumaba ka na para maghintay doon. Tsupi! Pumikit siya at sumandal sa silya. Hindi na ako bababa, Clara. Sige na. Sino ba nagsabi na ayokong bumaba ka? Ikakatuwa ko pa nga eh. Napailing na lamang siya. Pagkarating sa bahay ng dalaga, nakasunod siya sa bawat galaw nito. Nung makarating sa kusina, umiwalay siya para mabilis na asikasuhin ang almusal ng babae. Anong ginagawa mo? Kumain ka muna bago matulog. Inom ka ng dugo? Baka inom ko lang kahapon, nakalimutan mo? Hindi. Napansin ni Santi ang pagiging aligaga nito, pero hindi na siya nagtanong sa takot na baka masampulan muli ng kamalditahan. Mabilis siya nagprito ng itlog at nagsangag ng kanin gamit ang bahaw kagabi. Ipinagtimpla niya rin ng gatas ang dalaga. Pinagmasdan niya ang breakfast set na ginawa niya at hindi kinwestiyon ang sarili kung bakit napakahalaga para sa kanya na mas sigurong busog si Clara. Hindi siya komportable sa tuwing nalalamang may sakit ito. Gutom? O hindi naman kaya'y malungkot? Siguro'y dulot ng pagiging dependent niya sa pag-inom ng dugo ni Clara. Salamat. Humihikab na bumaba ang babae at kumain sa hapagkainan. Umupo siya sa tapat. Kumuha si Santi ng dyaryo saka nagdekwatro ng upo habang nagbabasa. Ang totoo niyan, inoobserbahan niya ang kilos ni Clara. Ginagambala ng mukha nito ang kanyang isipan. Lalo na, nung banggain nito ang kanyang balikat kanina kahit wala naman siyang ginagawang masama. Alam mo, malalim ang relasyon ni Javier at Amaya. Hindi masisira ng kung sino-sino ang tiwala nila sa isa't isa. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-ambisyon. Magkarugtong sila. Kabiyak ng diwa at katawan. Kung may magtangkang mga alam sa kanilang dalawa, dadaan mo na sa bangkay ko. Ba't ko naman papangaraping sirain ang relasyon nila? Hindi ganon ang pahiwatig ng tingin mo kay Amaya kanina. Natawa naman siya. Clara, nagsiselos ka ba? Tumigil ito sa pagkain at nag-angat ng kilay. Oo, ano ngayon? Humigpit ang hawak ni Santi sa dyaryo. Hindi niya inasahan ang pagiging direkta nito. Nahihirapan tuloy siyang tingnan nito sa mga mata. Maghunos-tili ka. Huwag ka magpapadala sa kung anumang naiisip mo. Advice na kay Clara. Nagpapaniwala ka naman agad. Biro lang yon. Dumilim ang mukha ni Santi. Iniwas niya ang tingin at inilipat ang pahina. Ginulo pa rin siya ni Clara habang kumakain. Oh, ba't mo ka naiinis ka? Gusto mo yata nagsiselos ako para sa iyo eh. Hindi ako apektado. Bilisan mo na dyan. Talaga lang ah. Gusto mo bang bigyan pa kita ng salamin sa mata? Nagbabasa ako na maayos. Kaya ko itong basahin. Vampira ako, Clara. Inilabas niya ang pangil bilang panakot.
Hindi natinag ang babae at tiningnan pa siya na para bang naaawa. Kung ganon, ba't di mo makita ng malinaw na baliktad yung diaryong hawak mo? Ibinaba niya ang paningin. Kulang na lang mag-apoy ang papel sa sama ng kanyang paninitig. Pahugas na lang ako ng pinggan ah. Mukhang seryosong-seryoso yung pagbabasa mo eh. Ako? Matutulog na. Bye! Masayang sabi ni Clara bago hinawakan ng kanyang balikat saka umalis. Naiwan siya nakatulala sa mga hugasing pinggan. Natawa na lamang siya maya-maya. Kailangan niyang kitain si Miranda kapag kuwan. Dahil pakiramdam niya, malapit na siyang masiraan ng bait. Mukhang ayos naman na si Clara at nakakangiti na ito ulit. Pwede na siyang umalis pagkatapos asikasuhin ito mga plato. Lumipas ang ilang araw at natanggap ni Santi ang unang tawag ni Enzo sa loob ng napakahabang panahon. Sino una mong tinawagan? Tanong niya sa lalaki. Si Kuya. Di ka naman tumatanggap ng tawag eh. Wala ako number mo. Dapat may kontak kayong dalawa. Paano ko emergency? Question ni Javier habang nag-check ng papel sa mesa nito. Inilibot ni Santi ang tingin sa opisina ng kanyang propesor na kuya at natatawang sinabi. Bagay sa iyo ang nahanap mong trabaho ah. Pagbalik ni Enzo, baka pwede na rin siya magturo sa universidad. Ayoko. Susubukan ko mag-apply sa mga kumpanya dyan sa syudad. Nakapag-book na ako ng flight nung tumawag ka. Buti na lang at nalaman ko agad ang nangyari. Na-cancel ko pa. Sabi ni Lorenzo. Sino man nagsabi sa'yo? Si Soledad. Simula nung unang tumawag si Kuya, nakasubaybay na siya sa atin. Alam niyo naman, na-curious lang siya. Yan ba yung anak ni Tatay Sergio? Naalala ni Santi ang mukha na matandang yon. Isa ito sa mga masugid nilang bantay nung mayaman pa at tanyagang apelyidong Manrique de Lara sa kanilang komunidad. Mabuti at may nakaligtas pa sa lahi nila. Oo, sige na. May asikasuhin pa kami rito. Bye. Paalam ni Lorenzo bago pinatay ang tawag. Bumusangot si Javier. Ayaw niya siguro ikwento ko paano kami nagkakilala ni Amaya. Kuya, 2 beses mo nang inulit-ulit yan sa akin. Paano pa kaya kay Enzo? Baka naririndin siya. Sige, pag-usapan na lang natin si Clara. Si Santi naman ngayon ang hindi maipinta ang muka. Anong tungkol sa kanya? Siya ba ang kabiyak mo? Hindi. Kung ganun, wala kayong relasyon? Meron. Inilihis niya ang tingin sa bintana at nagkibit-balikat. Sa kanya ako kumukuha ng dugo. Bilang babaylan, may mahi ka rin si Clara. Kaya nakakaya kong tagalan ng araw sa labas. Kung ganun, napakabait niya. Maaari kaya na sa pagbalik ni Enzo? Siya na rin na magbigay ng dugo para sa kapatid natin? Tumalim naman ang titig ni Santi kay Javier. Hindi siya makapaniwala na dito pa mismo manggagaling ang suhestyong ganun. Hindi siya tinignan ng kanyang kuya. Mas pinili nitong abutin muli ang phone at paisa-isang idinaya lang isang numero. Si Clara na mismo ang tatawagan ko. Mas magandang sa kanya mismo manggaling ang sagot. Malumanay na sabi ni Javier. Sa isang iglap, hinablot ni Santi ang telepono at buong lakas yung pinalipad sa labas ng bintana. Natahimik ang buong silid. Naging satisfied siya sa layo ng inabot ng kanyang pagkakatapon. Sumalampak siya sa sili at walang imik na yumuko. Ha? Mukha ayaw mo makihati. Untag ni Javier. Hindi pwedeng may makihati, kuya. At bakit? Kasi ako una at hindi papayag si Clara. Tumawa si Javier. Di ka sigurado. Kaya nga siya ang tatanungin ko. Hindi nga pwede, kuya. Kung ipipilit mo yan, ako ang makakaawan yun ni Lorenzo. Tumango ang lalaki sa kanya. Hindi na ito nagtanong pa kaya nakahinga siya ng maluwag. Subalit nung kumalma na siya sa wakas, nag-usisa ulit ito. Mukhang okay ka na. Pwede na ba natin pag-usapan kung si Clara ba ang iyong karugtong? Hindi natural lang iyong galit. Ang karugtong, hindi simpleng karelasyon lamang. Ayon sa kanilang alamat, sila ang itinakda ng mundo para sa bawat vampira. Upang hindi na sila maging elemento ng dilim at mananakit para sa dugo. Imposibleng yun nga ugnayan nila ni Clara. Una sa lahat, babaylan ng babaeng yun. Gumagamit ng kung ano-anong mahika, kaya posibleng
may ginamit din ito kaya ganito na lang siya kung mag-react. Pangalawa, mukhang wala namang tensyon o atraksyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya ma-imagine ang sarili na may ginagawang kabulastugan kay Clara. Masyadong mabait at dalisay ang dalagang yon para pag-isipan niya ng masasamang bagay. Isa pa, una niyang nakilala si Miranda. Ito ang naging mabait sa kanya sa kabila ng katauhan niya bilang bambira. Tinanggap siya nito ng buo. Kung tutuusin, tila naghihintay lang din ito ng kanyang pahiwatig para maumpisahan ang kanilang relasyon. Imposible, kuya. Sagot niya. May rason kung ba't dugo lang ni Clara ang pwede kong inumin. Siguro may kung anong mahika sa dugo niya na kumapit sa akin. Pero kaming dalawa, imposible. Malayo maging kami. Ayoko lang na mahawa si Enzo sa sitwasyon ko. Yun lang yun. Naging matamlay ang tingin ni Javier sa kanya. May kung anong awa sa mga mata nito na hindi niya matukoy kung ano ang dahilan. Matigas ang ulo mo, Santi. Kahit anong paliwanag ko, ikaw lang ang pwedeng tumuklas ng totoo. Baka tama ka. Malay mo rin. At baka tama ako. Tumayo siya at kaswal na namulsa. Kuya, alam ko masaya ka dahil natagpuan mo si Amaya. Masaya na kami dahil may pinagpala sa ating tatlo. Ayos lang kung ikaw ang pagpalain sa pamilya. Deserve mo ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Mas masaya kung tayong tatlo. Hinatid siya nito palabas. Inakbayan niya si Javier. Mag-iingat ka lagi. Mabuti na lang, nakaligtas ka nung gabing yan. Alam ko na kung nasan kayo mga kapatid ko. Hindi ko na kailangan magliwaliw. Sige na. Uuwi pa ako na maaga at susunduin ko si Amaya sa pinagtatrabahuhan niya. Nakaramdam ng inggit si Santi. Napakalawak ng ngiting pinapakita ni Javier. Gusto niya ring sumaya kaya nagmadali siya sa paglalakad. Dadalawin niya si Miranda. Pagkarating niya sa eskwela, sakto namang kalalabas lang ng dalaga si gate. Agad siya nitong nakita. Kumusta? Bati niya rito. Heto. Mabuti. Ba't ngayon ka lang ulit napadalaw sa school? Namiss kita, Santi. Hindi ka naman pinahirapan ni Clara, no? Bakit mo nasabi yan? Umiling ito at matamis ng umiti. Matagal kang nawala. Alam ko ang sitwasyon mo kaya inaalala kita. Ayoko naman na gamitin ka ni Clara sa kung anumang ritual ng maisip niya. Maliit na babae si Miranda. Umabot lang ito sa kanyang dibdib. Bilugan ang mukha nito at maliit ang boses. Nagkakilala sila noong nangangaso pa sa gubat si Santiago para may mainom na dugo. Hindi siya pwedeng magtagal sa araw. Kaya balot na balot siya kung lumabas. Nagkakamping mag-isa ang dalaga at panay ang sunod nito sa kanya. Hanggang sa hindi niya napigilan ng gutom. At nang huli ng usa sa isang restricted area. Nitong taon lang niya na-enjoy ang bawat umaga dahil sa kung anong meron sa dugo ni Clara. Bilang babaylan, hindi rin kasi ito nagkulang sa mahika. Oh, ba't ka natulala dyan? Sinasabi ko na nga ba? May ginawa sa'yo babaeng yun, no? Naku, kapag nagkita kami talagang pagsasabihan ko siya. Gigil na ani Miranda. Natawa siya sa asta nito. Ihatid na kita pa uwi, tara na. Di ba tayo kakain sa labas? Uwi agad? Lumingon si Santi noong maramdaman ang presensya ni Clara sa likod. Nakita niya ito nakatitig sa kanilang direksyon habang nagmamaneho. Lumagpas ang kotse ng dalaga, pero para bang tinangay nito ang diwa ni Santiago. Hindi siya makapagsalita ng ilang segundo. Nanlalamig ang kanyang daliri. Bago pa man siya magdalawang isip, kinuha niya ang telepono para tawagan si Clara. Nasaan ka? Kakain sa labas, kasama ang mga friends ko. Bakit sasama ka? Sagot ng babae sa napakakalmadong boses. Hindi malaman ni Santi kung ba't natuyo ang kanyang lalamunan sa tonong yon. Sasama kami ni Miranda. Ayos lang naman siguro yun, di ba? Ba't saan mo siya ihaharap? Pwede namang kay Javier. Natameme siya sa sinabi nito. Gayunpaman, ayaw niyang matalo sa usapan. Busy si kuya, kaya ikaw ang tinatanong ko. Wala akong ibang lugar na alam eh. Okay, sige. Ite-text ko sa yung address. Ibinaba niya ang tingin kay Miranda at ngumiti. Tara na, kumain tayo sa labas. Bumalik siya sa kotse at pinaandar ito. Mabagal naman ang pagsunod ng dalaga. Nagmamadali ka masyado. Hindi mo man lang ako pinagbuksan ng pinto. Pasensya na.
ikabit mo na yung seatbelt mo. Pinaharurot niya ang sasakyan nung matanggap sa wakas ang text ni Clara. Bumaling siya kay Miranda nang nakangiti. Sa isang seafood resto tayo kakain. Humigpit ang hawak ng babae sa strap ng seatbelt kaya binagala niya ang pagpapatakbo. Kumalma ito sa wakas. Sige, salamat Santi. Napaisip si Santiago. Kung sino kaya ang kaibigang kikitain ni Clara? Marami itong kakilala sa konseho pero kung pagbabasehan ng mga bago nito nakilala, wala namang may birthday. Wala ring selebrasyon sa pagkakaalam niya. Hindi kaya may date talaga ito na pupuntahan? Pagkarating sa restaurant, hindi niya kinalimutang pagbuksan ng pinto si Miranda. Isang ngiti ang iginawad sa kanya ng babae. Kaya pakiramdam niya sa wakas may nagawa siyang tama. Nang magangat naman siya ng tingin, naabutan niya ang pagdampi ng labi ni Sandro sa pisngi ni Clara sa mismong entrance ng kainan. Tila may nabasag sa kanyang dibdib. Kailangan mawala agad ang kutong yun. Saad ng kanyang isipan. Buong araw, nagkulong si Clara sa bahay upang pag-aralan muli ang mga librong binigay ng kanyang ina. Sanay na siyang igugulang lahat ng panahon sa pagtulong sa konseho, kaya ganun lang kalaki ang epekto ng pagdating ni Santi sa kanyang buhay. Ang babaeng dati bahay-trabaho lang, natutong maghintay sa labas, mag-abang na dumilim at magpapasok ng isang lalaki sa bahay. Natuto siyang maglagay ng pabango, magkabit ng hikaw at magpahid ng kolorete. Alam niya namang may ibang babaeng nagugustuhan si Santi at mukhang siya lang ang nakasira sa mga plano nitong gawin sa buhay. Malaki ang respeto nito sa mga babaylan, kaya hindi siya kayang kontrahin ng harap-harapan pero sawa na si Clara na manood kung saan sweet na sinusunto ni Santiago ang babaeng pinakamamahal nito. May inimbita kang iba? Pukaw ni Sandro sa kanyang atensyon. Oo, si Santiago, kapatid ni Javier. Good. Formal akong hihingi ng tawad sa kanya para malinis ko ang pangalan pagdating sa'yo. Lumingon siya sa likod at nakita ang papalapit na kotse ni Santiago. Tiyak siyang kasama nito si Miranda sa loob. Umayos ng tayo si Clara, saka humarap kay Sandro. Tara na, happy birthday nga pala. Hinihintay ka nila. Isa ka sa mga guests ko. Clara, well, it's my birthday. Baka pwede mo akong pagbigyan. Saan? Hindi na to sinagot ang tanong niya. Bagkus ay dumukwang ang binata para halikan ang kanyang pisngi. Thank you for coming, Miss Clara. Amoy langis na may hint of jasmine. Yun ba ang gamit mong pamahid? Bulong nito sabay kindat. Napahawak si Clara sa muka. Kahit anong kuskus niya, hindi nawawala ang pakiramdam ng labi ni Sandro. Nahihiya siya sapagkat marami pa naman ang nakakita. Baka kung anong isipin ng iba dahil pinayagan niya ang paghalik nito. Santiago, tama? Hello, pasensya na sa nangyari. Bati ni Sandro. Hindi makalingon si Clara. Nauna siyang pumasok sa loob para umupo na. Sa isang pribadong silid, nagsama-sama ang lahat. Kahit si Santi ay nasa malayong dulo. Ang tingin nakapukol lang kay Clara. Parang pinipilit itong tuklasin ang rason kung ba't siya pumayag na makipagkita sa taong muntik nang pumatay kay Javier. Ang totoo niyan, gusto lang naman ni Clara na bigyan ng second chance si Sandro. Kung makita niyang wala itong pinagbago, siya na ang gagawa ng paraan para matigil ang kapeskuhan nito. Happy birthday, Sandro! Sabay sigaw ng mga dumalo. Alam mo, kala ko talaga joke lang yung hukom-hukom na yan. Iniisip ko pa nga kulto yan eh. I mean, Sandro, mayaman ang pamilya niyo. Surely, hindi yung minagic lang ang pera. Pagbubukas ng isang babae sa usapan. Nakumpirma ni Clara na puro nga mortal ang mga bisita. I'm freaking telling you, totoo mga vampira at taong lobo. Pamilya namin ang isa sa mga trusted na dumidisiplina sa kanila. Ibinida ni Sandro si Clara. Here, alam niyo bang babaylan ng babaeng to? Hindi, Sandro, ano ba? Umigkas siya sa hawak nito at napilitang kumapit sa dalang kutsilyo sa bulsa. No. Sawa na akong pagtawanan ng mga tao. Isa pa birthday ko naman kaya walang mawawala. Just show us a little bit of magic. Kahit konti lang, Clara. Huwag mo akong pagmukaing baliw dito. Hindi niya alam kung anong gagawin sa pamimilit nito.
Hindi pwedeng makita na iba ang kanyang kakayahan. Dapat ginagamit lang yun bilang proteksyon at hindi maging entertainment sa isang party. Naiinsulto siya sa ginawa ni Sandro, lalo na sa pagyakap nito sa kanyang bewang sabay tulak patayo. Alam kong gusto mo, sige na. Kanina nga pinakis mo ko dyan sa pisngi mo nagpapakipot ka lang. Bayaran pa kita sa bawat trick. Umugot ng lakas si Clara para ibalibag si Sandro. Laking gulat niya nung hindi ito sumama. Nahila na pala ni Santiago ang binata sa leeg. Agad niyang tinignan ng paligid upang magsaboy ng pulbos sa mga manonood. Kung gagawa ng kakaiba si Santiago, kailangan niyang patulugin ng lahat ng bisita. Lakasan mo pa! Higpitan mo! Narinig niya ang sigawan ng mga nanonood at napagtantong hawak ni Santi ang kanilang atensyon. Ba't kayo tumatawa? Tulungan niyo ako! Isang vampirang lalaking to! Sigaw ni Sandro. Nakaangat na sa lupa ang paa nito at nahihirapan ng huminga. Nakalabas ang pangil ni Santi at ang mga matay umaapoy sa galit. Patayin! Patayin! Tudyo ng mga bisita, maging si Miranda, hindi nakaligtas sa kompulsyon ni Santiago. Tanging si Clara lang ang hindi naapektuhan ng abilidad nito. Gusto mo ipahiya si Clara? Ngayon ako naman sa'yo. Angil ni Santiago, bago buong lakas na tinapon si Sandro sa bintana. Nagsigawan ng mga manonood. Ang galing! Kinweluhan niya ang lalaki at pinatingin sa kanya. Santi, ibalik mo sila sa dati ngayon din. Tila nagulat ito na makitang hindi siya naapektuhan ng kumpulsyon. Paisa-isang tiningnan ni Santi ang bawat individual bago nagutos. Wala kayo naaalala. Uuwi ang lahat ng lasing. Paisa-isang humiga ang mga mortal. Nang hihinang umupo si Santi, kaya dinaluhan agad ito ni Clara. Ano bang pumasok sa hokote mo? At bigla mo nalang ginawa yon, ha? Hindi ito sumagot. Mas piniling titigan ang kanyang pisngi. Asar na sinapok ni Clara ang likod ng lalaki. Muwi ka na nga! Sinubukan ni Santi na tumayo, pero para bang natunaw ang natitira nitong lakas. Balikan mo na lang yung kotse mo bukas. Sa ngayon, uuwi na muna kita. Ani Clara, bago ito inalalayan paalis ng kainan. May idea na siya sa sasabihin ng konseho. Oras na marinig nila ang nangyari. Paniguradong magsusumbong si Sandro. Gusto niya man itong hanapin ngayon. Ang priority ni Clara ay ang pagpapagamot kay Santiago. Wala pa rin siyang paliwanag sa biglaan itong pagsabog kanina. Para itong nagdala ng itim na ulap sa loob ng pribadong silid. Dahil lang napuno na siya kay Sandro. Hindi kayo nasa idang mahika ni Santi? Tanong niya sa sarili. Ito lang naman ang baliw na kumontrol sa halos 10 tao nang sabay alang-alang kay Clara. Hindi niya malaman kung sasaya ba siya o mag-aalala sa estado ng utak nito. Matapos ihatid ang lalaki sa bahay, natanggap naman niya agad ang isang sumon ng konseho. Pinagalitan siya dahil sa pagiging bulgar at bayolente ni Santiago. Hindi niya raw kayang disiplinahin ang vampirang ito. Nararapat lang na makulong ito sa pasilidad ng konseho ng ilang buwan. Hindi siya pumayag. Ang naging kapalit nito ay ang pagkatanggal sa kanyang posisyon bilang kaagapay ng pinuno. Wala na siyang institusyon na pinagsisilbihan. Ang halos 20 taon niyang paninilbihan sa komunidad, nawala ng halaga sa isang iglap. Nung ikwento niya kay Santiago ang nangyari, napahilamos ito ng palad sa muka. Alis na ako. Sabi nito, hindi man lang siya kayang tingnan ni Santi sa mata. Umatras siya at di na nagpumilit pa. Kung yan ang gusto mo. Pasensya na. Umiling si Clara, ngunit hindi na nagsalita pa. Hinatid niya ang binata palabas. Gusto mo ba ihatid kita? Wala kang lakas. Hindi ka uminom, Santi. Wag na, hindi na kailangan. Mabilis itong naglakad. Naiwan si Clara na nakamasid sa papalayo nitong likuran. Gustong-gusto niyang basahin ang nilalaman ng isip ni Santiago. Malayong-malayo ang agwat nila sa buhay. Nakatakda siyang lumublob sa sandamukal na libro habang ito naman nagsasaya sa dilim. Kahit nga sa paglalakad. Siya may anino samantalang si Santi wala. Hindi sila bagay sa isa't isa. May nabuong resolusyon sa utak ni Santiago. Yun ay hahayaan niya na si Clara.
Hindi niya na ito guguluhin para sa kahit na ano. Ano ngayon kung kailangan niya ng dugo? Hindi na yun problema ni Clara. Husto na. Problema lang ang dala niya sa buhay ng babaeng yun. Sa unang araw ng kanyang paglayo, tinawagan niya si Miranda para magpaalam. Pasensya ka na, pero hindi na kita mapupuntahan. Santi, bakit naman? Kung naiilang ka pa rin sa pag-iwan mo sa akin nung last time, it's fine. Allergic sa mga bawang ang vampira, di ba? Then ipapatake note na lang natin sa mga chef ang susunod na pagkain. Lasing naman ako umuwi, wala akong maalala. Hindi niya makuhang umiti. Naalala niya ang galit at pagkadismaya sa mukha ni Clara. Doon pa lang nanginginig na ang kanyang kamay. Ayaw niyang nalulungkot si Clara. Hindi, paano ko ba sasabihin to? Ayoko na pala makipagkaibigan sa'yo, Miranda. Well, I hope not. Kasi ako hindi rin kaibigan ang tingin ko sa'yo. Mas lalong hindi rin pagmamahal o pagkagusto. Gusto kong magbawas sa mga kakilala, kaya sa susunod na tayo magkita, kunwari na lang hindi mo alam ang pangalan ko. Paano yan? Kilala na kita, Santi. Kabisado ko na kaya ang galaw mo? Hindi, pakitang tao lang yun. Kahit saan natin tingnan, hindi babagay ang isang tao sa isang vampira. Tumahimik ito saglit, bago huminga ng malalim. Kahit si Clara bawal. Hindi normal na tao si Clara. May espesyal sa kanya. Naintindihan ko. Pinatay nito ang linya. Nakahinga ng maluwag si Santi. Para siyang nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan. Ngayon wala na siyang ibang iisipin kundi ang paglayo kay Clara. Kaya hindi siya matunto ni Javier noon. Dahil nasa tagong parte siya ng syudad nakatira. Malayo mula sa mga tao. Maging mismo sa konseho. Kung makukulong siya dito, hanggang sa mawala ang pagkauhaw niya sa dugo ni Clara, magiging maayos din ang lahat. Lumipas ang 3 linggo at hindi naging maayos ang lahat para kay Santiago. Lumiit ang kanyang muka, umitim lalo ang ilalim ng mga mata. Halos hindi na siya makapagsalita na maayos. Naging matindi ang bawat gabi. Kung dati dugo lang ni Clara ang kanyang iniisip, ngayon pati ang mga bagay na hindi na dapat pinagnanasahan niya na rin. Napahagulhol siyang mag-isa sa bahay nang mapagtanto na baka hindi siya niloko ni Clara. Hindi nito kailangan ng gayuma o kahit anong mahika dahil nandyan. Nandyan ang katotohanang magkarugtong sila. Ito ang itinadhana ng mundo para maging kapares ng kanyang diwa at katawan. Yun din ang sinabi ni Javier nung bisitahin siya nito. Kung papatagalin mo pa yan ng ilang araw, baka maging 2 na kayo ng abusadong vampira na hanggang ngayon hindi pa nahuhuli. Komento ng kanyang kuya. Ayokong lumapit sa kanya. Masisira lang ang reputasyon niya dahil sa akin. Kaya imbes na tulungan mo siya, tumatakbo ka palayo. Hindi ba't kaduwagan yan? Tila ba isang sampal yon sa kanyang muka? Napatingala si Santi habang papikit-pikit na inaalala ang muka ni Clara. Nahihiya ako sa kanya, kuya. Hindi mo alam kung gaano ako naging presko sa kanya. Pinag-isipan ko siya na masama. Kasi imposibleng seryoso yun. Alam mo ba, nakikilalanin na dapat siya bilang opisyal na tagabantay ng syudad na ito. Pero sinira ko siya. Ano mukha ang ihaharap ko kay Clara, kuya? Ano? Mamamatay ka kapag di ka lumapit sa kanya. At sa pagkakaalam ko, maapektuhan din si Clara oras na mangyari yon. Kala ko ba, alam mo ang konsepto ng karugtong, Santi? Kapag napaano ka, mapapahamak din siya. Iniwas ni Javier ang tingin at napahawak sa dibdib. Napatiimbagang si Santiago. Tinignan niya ang mga kamay habang nag-iisip kung kukumustahin niya ba ang kalagayan ni Clara ngayong gabi. Ayaw niyang mamroblema. Kung kalusugan ito ang dagdag sa pamimirwisyong hatid niya. Dapat lang nasilipin niya ang dalaga. Tumayo si Santi para maghanda. Narinig niya ang pagbubuntingting ni Javier sa banyo. Kaya natigilan siya. Ba't ka nandyan, kuya? Ipag-aanda kita ng bubble bath. Maganda ito sa katawan. Sinubukan namin ni Amaya. Dapat masubukan mo rin. Napangiti siya dahil sa excitement ng kanya nakatatandang kapatid. Bala ko pa naman sana magbihis. Sabay, lagay ng perfume. Tatawagan ko si Clara habang on the way ka doon para mabuhusan kanya ng bleach mula sa bintana. Kuya, papaalala ko lang,
Ako tong kapatid mo. Kung ikaw pa rin ang aalalahanin ko kahit nagkamali ka, sinong backup ni Clara? Papanig ako sa kung saan ang tama. Inilihis ni Santi ang tingin na tumango. Gusto niyang maging gaya ng kanyang kuya Javier, na tila walang insekuridad sa katawan. Siguro masyado na siyang naapektuhan ng kung anong sikat na modernisadong panahon ngayon. Imbes sa pag-igihan niya ang sariling kakayahan, mas inuna niyang isipin kung makakasabay ba siya sa standards ng ibang tao. Hindi dapat siya nag-isip ng ganon. Dapat kumilos siya ayon sa nararamdaman. Baka sakaling hindi na siya makasakit ng damdamin kapag inuna niya ang puso. Sa kabilang banda, ilang araw nang puyat si Clara. Nahuli na rin sa wakas ng abusadong vampira na pinaghahanap ng konseho dahil sa kanyang tulong kanina madaling araw. Dala ng kanyang nalalaman sa mahika, nakagawa sila ng isang malaking trap para hindi ito makatakas. Hindi may tatanggi ang laki ng kanyang ambag sa naturang operasyon. Agad na naibalik ang kanyang pwesto sa konseho. Hindi na nila pwedeng pag-initan si Santiago. Ang kaso, hindi naman niya masabihan ng binata dahil wala siyang idea kung nasan ito. Ibinaba niya ang pride at kinausap si Miranda kung saan nagpunta si Santi. Pero kahit ito wala ring alam. Nabanggit pa ng babae na wala raw namamagitan sa kanila at iniwan siya ng binata. Hindi malaman ni Clara kung matutuwa ba siya sa nalaman o hindi. Tinapos niya ang pagbabasa ng libro at kumuha ng suklay para asikasuhin ang napakahabang buhok. Maya-maya lang, naghanda na siya para matulog. Sumulyap siya sa labas ng bintana. Kumabog ng malakas ang puso nang maaninag ang isang pamilyar na bulto ng lalaki sa labas. Nagkunwari siyang wala nakita at inilock ito. Ihiga na sana si Clara sa kama nung mabangga ang dibdib ni Santi sa kanyang paglingon. Kahit nasa dilim, kilalang kilala niya ang pabango nito. Kabisado niya ang tangkad at lapad ng katawan ni Santiago, kaya hindi siya pwedeng magkamali. Ba't ka nandito? Gusto ko sana humingi ulit ng tawad sa nagawa kong panggugulo sa buhay mo, Clara. Kukumustahin na rin sana kita. Sa palagay mo, mukha ba akong okay? Inabot nito ang kanyang pisngi at maingat na hinaplos. Hindi naman nabawasan ng timbang. Maganda pa rin gaya ng dati. Umalis siya para buksan ang ilaw at nakita ang pagnipis ng mukha ni Santi. Nagmukha itong kalansay dahil sa ginagawa sa sarili. Ganito ba kalaki ang pandidiri mo sa akin, ha? Mas pipiliin mo nalang mamatay kaysa lapitan ako? Tanong niya pagkatapos ay pinagsasapak ito sa dibdib. Ako na lang papatay sa'yo. Kaya sa araw-araw kong ikalungkot kung ba't ka ba nagkakaganyan? Hinayaan siya ni Santiago na manakit. Hindi ito lumaban at tiniis ang bigat ng kanyang kamay. Mas lalo siyang nagalit dahil sa asta nito. Nakakanginig ka ng laman sa Ines, Santi! Kung may pangil lang ako, matagal na kitang nilapa. Sigaw ni Clara. Tumango naman ang lalaki at yumapos sa kanyang bewang. Pinanggigilan niya ito hanggang sa mapagod siyang magwala. O yan, kita mo na ako, alis ka na ba? Inayos ito ang strap ng kanyang duster bago umatras at tumango. Bibisitahin kita ulit. Kukumustahin, siguro bukas. Umupo ka sa sofa. Tinipon ni Clara ang buhok sa isang balikat. Tinuro niya ang mahabang silya at pinaupo ang lalaki bago siya tumabi dito. Ngayon lang. Aniya bago sumenya sa liig. Inalalayan ni Santi ang kanyang likuran. Agad siyang niyakap ng binata palapit. Lumiyad ang kanyang katawan upang salubungin ang papalapit nitong pangil. Naramdaman niya muli ang pamilyar na sensasyon sa buong katawan. Nag-alala siya na baka mapasobra sa Santiago. Subalit hindi niya ito kailangan pang pagsabihan. Maingat ang bawat lagok ni Santi. Sagrado ang bawat patak para dito. Pinaglaruan ni Clara ang tenga ng lalaki habang nagpapakabusog ito. Bumalik na ako sa konseho. Wala ka nang dapat ikahiya. Dapat hindi ko hinayaan na ganunin ako ni Sandro. Kung di na ako pumunta, baka sakaling di pa nangyari yon. Wala ako sa lugar nung araw na yon. Ang totoo niya, nainis ako sa sarili ko. Ang liit na bagay na nga lang nung kontrolin ko yung emosyon para sa'yo, hindi ko pa magawa. Kahit ako naman, kapag nalagay ako sa ganong posisyon, magagalit din ako. Ipagtatanggol kita. Hindi ko hahayaan na sabihan ka ng kung sino ng masasamang salita.
Madamdaming pahayag ni Clara. Hindi makasagot si Santiago. Tinutukan niya ito at pinagaling ang marka. Nakatulog si Clara habang nakapulupot pa rin sa kanya ang binata. Ito na yata ang pinakamahimbing niyang tulog sa isang buong buwan. Pagising niya, naabutan niya pa ang mukha ni Santi na nakapikit. Inihiga siya nito sa kama. Mukhang hindi ito umalis at sa tabi niya nagpalipas ng oras. Pinagmasdan niya na ilang segundo bago sinundot ang pisngi nito. Dapat di mo ginugutom ang sarili mo. Nakakapangit, Santi. Saway niya. Nagmulat ito para hulihin ang kanyang daliri gamit ang bibig. May nakahandang pagkain sa kusina. Kumain ka na. Tumayo ang binata matapos sabihin yon. Pinaglaruan pa nito ang kanyang kamay. Mukhang ginugol ni Santi ang buong gabi sa pagluluto ng masasarap na pagkain. May stock ng bagong bake na tinapay sa pantry at kaakit-akit ang bawat disenyo nito. Ang ulam sa pagkainan, steak na may side dish na vegetable salad. Pinaghila siya ni Santi na upuan saka ikinuha ng maiinom. Batid ni Clara na ito ang paraan ng binata sa pagbawi. Hindi ito marunong sa salita. Madalas, sinasarili nito ang problema imbes na magkwento. Kaya mas ipapakita nito ang aksyon ng pag-aalala. Bumuti naman ba ang pakiramdam mo? Tanong niya sa lalaki. Oo, nakakapag-isip na ako na maayos. Sa susunod kasi, mas maganda kung kakausapin mo ko. Hindi yung bigla-bigla ka nalang aalis. May sarili akong bibig, may sariling utak. Hayaan mo naman ako magsalita at magdesisyon para sa sarili ko. Diretsong sabi niya habang kumakain. Lumapit ito para masahihin ang kanyang balikat. Naintindihan ko, Clara. Patawarin mo ako. Di lang kasi ikaw yung naapektuhan dito eh. Pati ako. Alam mo ba kung gaano ako kalungkot? Hindi mo man lang ako kayang damayan sa problema na una ka pang umalis. Hindi na mauulit. Dapat lang. Kasi talagang isang mali mo pa, Santi, ako naman ang lalayo at pangako. Hindi mo na ako mahahanap ulit. Banta ni Clara. Nawala ng kulay ang mukha ni Santi. Sineryoso nito ang kanyang sinabi kaya dali-daling tumango. Hindi na mauulit. Aalalahanin ko yan lagi. Nagpatuloy siya sa pagkain. Inisip niya kung saan pupunta para sa araw na ito at naisipan niyang mamili ng libro. Gusto niya makita ang modernong pananaw ng mga pilosopo sa mahika. Kung ang tingin ba nila sa kababalaghan ay katang-isip lang o baka isang totoong bagay na ipinapasa sa lihim. Naglinis siya ng katawan habang naguhugas si Santi ng pinggan sa kusina. Sabay silang umalis ng bahay at bumiyahe sa sentro. Nung dumating sa bookstore, agad na pinaghahablot ni Santi ang maibigan niyang titulo. Wala itong pinalagpas kahit pa pregnancy books ay inabot. Kinailangan niya itong pagsabihan na mali ang kinuha nito bago tuluyang binitawan ng binata ang libro. Mahilig ka ba sa pagbabasa? Hindi. Mas gusto ko ang pagluluto. Natutunan ko yun sa mga utusan namin dati. Ako? Mas gugustuhin ko yung marami ako natututunang bago araw-araw. Mabilis na nawawala ang atensyon ko kapag may gustong gawin. Di ako makatapos kahit isang pahina. Sumimangot si Clara. Di talaga tayo bagay, no? Akala niya tatango lang si Santi. Hindi niya inasahan na aabotin nito ang kanyang kamay nang may kalmadong ngiti. Pwede mo naman akong kwentuhan sa mga nabasa mo. Habang nagluluto ako, o kapag kumakain ka. Ayos na naman siguro kapag ganon. Hindi tayo maubusan ng topic. Inilihis niya ang tingin at huminga ng malalim. Mas okay pa pala nung maldito ka, no? Kapag nagbabait-baitan ka kasi. Masyado nang malakas yung powers ng mukha mo. Nanguna siya sa pag-alis ng store. Nasa loob pa si Santi at hinihintay ang resibo ng kanilang pinamili. Nung ilagay niya sa backseat ang ilan sa mga paper bag, ginulat siya na isang malakas na puwersa mula sa likod. Nagulungan ang kanyang paa at maging buong katawan ni Clara na pasalampak sa lupa. Aray! Sigaw niya. Agad na lumitaw si Santi sa kanyang harapan. Agad nitong hinubad ang kanyang sapatos at sinuri ang bali sa kanyang bukong-bukong. Santi, ang plate number kuha mo? Tumangula ang mga binata bago siya pinasan papasok ng kotse. Nagsialisa ng mga meron na nagkukumpulan. Hindi naman ininda ni Santi ang mga tao. Akmang didilaan pa yata ang kanya natamong sugat. Santi, wag!
May langis ako sa bag. Mas mabilis kang gagaling kung gagawin ko to. Tinulak niya ang lalaki at nagmamakaawang tumingin dito. Nasa bag ko ang langis, sige na! Asar na tumango ang binata. Hinanap nito ang kanyang tinutukoy na gamot at pinahid sa kanyang bukong-bukong. Hinilot-hilot ito yon hanggang sa bumalik sa dating ayos. Lakas ng pagkakabundol sa akin Tumabingi pa halos yung paa ko. Daing niya. Ipapahanap natin ng driver nun. Umayo si Santi at kunot-noo siyang tiningnan. Kinakahiya mo ba ako na vampira ako, Clara? Tatatanong mo na yan. Hindi lang kita pinayagan dilaan ng paa ko. Di ka naman siguro tuta, di ba? Ang importante, gumaling ako. Pero kapag wala ang langis na yun, papayag kasi gagawin ko. Kapag wala nakatingin? Oo, baliw ka. Kanina ang dami-daming nanonood tas gagawin mo yon. Basta ba makalakad ka agad? Gumagana yun kapag karugtong ang ginagamot. Huwag mo ang ginagamit ng salitang yan. Napakakaswal mo. Hindi ba't sagrado ang karugtong para sa inyo mga vampira? Kabiyak ng diwa at katawan. Itinakda ng mundo para sa inyo maging kaisa. Nagbasa ka tungkol sa amin? Siyasat nito na hindi niya kayang itanggi. Oo, curious ako Isa pa, hindi ko rin alam kung ba't ako lang pwede mong kunan ng dugo. Inilabas nito ang pangil at magilaw ng inatngat ang kanyang palad. Ako alam ko kung bakit. Wag ka nga, madumi ang palad ko. Akala ko ba si Miranda ang gusto mo? Gusto ko lang kontrahin ang nararamdaman ko. Buong buhay ko, inisip ko na kaya ko na mag-isa. Pero dahil sa paglitaw mo, para ako nalilimos sa'yo. Umaasa sa awa kung kailan mo ako balak pa inumin ng dugo. Alam mo ba kung gaano kahirap ipasok sa hukote yon? Sanay kaming tumatakbo para sa sariling kaligtasan, Clara. Ito ang unang pagkakataon na takot akong may maiwan at ikaw yon. Napayakap siya kay Santi. Ako rin naman, sanay ako mag-isa sa bahay. Lahat ng proteksyon, ikinabit ko na ron kasi kampante ako. Pero simula nang dumating ka, kailangan ko siguraduhin na walang gamit sa bahay na makakasama sa'yo. Nagsunog ako ng mga pamana ni Mama at Papa para lang makapasok ka sa bahay at masamahan ako. Hindi lang naman ikaw ang nag-adjust, Santi. Natigilan ang binata. Mukhang kahit minsan hindi nito inisip ang posibilidad na gagawin niya yun. Sa katunayan sa simula pa lang, higit na sa pagpapasalamat ang nararamdaman niya para kay Santiago. May kung anong espesyal dito, kaya hindi siya kailanman nakaramdam ng takot. Minarkahan siya ni Santi nang walang pag-aalinlangan. Wala itong kaide-ideya na magkapares sila at ang layunin lang nito'y makatulong. Sinelyuhan nito ang ritual ng pagsasama sa pagitan ng mariing kagat sa leeg. Kailangan mapanagot natin ang gumitgit sa'yo kanina. Palagay ko maulit pa yung nangyari. Sinadya kang patamaan kahit pa nasa kabilang kalsada ka. May tumatarget sa'yo, Clara. Pahayag ni Santi noong nakaupo na sila na maayos. Tumango siya at hinayaan itong magmaneho pa uwi. Matapos ikarga ang mga pinamili. Binaba ni Santi ang bag. Samantalang siya tumatawag sa konseho upang mapabilis ang paghahanap sa umatake sa kanya kanina. Ilang saglit pa, inilukot na ni Santi ang manggas ng polo at inayos ang buhok. Magluluto ako ng makakain tapos uuwi na. Inobserbahan niya ang binata na ilang segundo. Lumapit siya para halikan nito sa pisngi. Maraming salamat sa tulong mo Inayos ni Santi ang magulo niyang buhok. May masakit ba sa'yo? Wala naman. Para namang hindi isang babaylan ang itinakdang kapares mo. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng binata. Sinubukan nito magpigil ng tawa pero bumunghalit ito maya-maya pa. Tila naman kiniliti ang sikmura ni Clara. Napahagikik siya dahil sa kilig na nararamdaman. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Santiago upang siilin ng halikang kanya nakabukas na labi. Bumalot sa sala ang katahimikang, panakanakang sinira ng matamis na tunog ng halinghing at bulungan. Unang humiwalay si Clara para tapikin ang pisngi ni Santi. Madaya ka, hindi ka naman humihinga Natawa ng malakas ang lalaki. Humiwalay siya rito upang tignan ang paligid at sa wakas. Wala na ang madilim na aura ng buong bahay. Pinalilibutan siya ng masasayang kulay. Mula sa samot-saring pahiwatig ng kanyang yumaong magulang at nakabantay ng mga ninuno. Lahat sila'y masaya sapagkat madalang kung bigyan ng blessing ang isang babaylan.
Marami sa lahi nila ang ginamit upang gumawa ng masasamang bagay at iilan lang ang nanatiling tapat para tumulong sa mga nangangailangan. Ito ang rason kung ba't sumama siya sa konseho. Marami man doon ang may diskriminasyon sa iba't ibang nilalang, magiging patas si Clara. Gusto niyang simulan ng pagbabago sa loob ng organisasyon. Kumakalam na ang sikmura mo. Magbasa ka na't ipagluluto kita ng makakain. Huwag ka na umuwi doon sa bahay mo. Kung ayos lang sa'yo, dito ka na sa akin tumira. Ayaw mo ako mapalayo? Tumango siya ng buong puso. Nakalantad ang kanyang pag-asa kay Santi. Kung bibiguin siya nito o tatanggihan, magiging malinaw para dito ang kanyang nararamdaman. Kung ganon, dililipat. Wala naman ako importanteng gamit sa bahay. Dadaling ko yan dito mamayang gabi. Napatili si Clara sa saya. Kinagabihan, excited niyang hinintay ang pagdating ni Santi mula sa bahay nito. Tinulungan niya pa sa pagbubuhat ng binata. Pero nung buksan niya ang nilalaman ng bawat kahon, natutup niya ang bibig. Ito na ba lahat ng gamit mo? Usisa niya habang tinitignan ng hile-hilerang maleta na naglalaman ng gintong barya. Wala ka bang damit? Nandito sa loob ng isang maleta. Yan, sabi ni Kuya. Mula noon pa, kung gusto namin makibagay sa isang bagong lugar, kailangan namin ng maraming pera. Kaya yan ang sinigurado kong dalhin. Marami pa sa amin. Uy, kasal man tayo. Hindi ka magkukulang sa ipanggagastos, Clara. Kasal agad? Napalunok siya. Maghihintay ako kung kailan ka magiging handa. Kumuha ito ng towel mula sa drawer at nagpaalam. Maliligo na ako. Sige. Mukhang kakailanganin ni Clara na maghukay ng malalim para may kalagyan ng kayamanang ito. Proud pa naman siyang isipin, nakakayanan niyang suportahan si Santi, pero mukhang sa panaginip lang yun mangyayari. Nung gabing yun, naging payapa ang puso ni Clara habang natutulog sa tabi ni Santi. Naligo ang binata sa mainit na tubig, kaya komportable siya nakayakap sa mainit nitong katawan. Ayos naman kung malamig eh. Mamaya niyan malapnas ka sa pinaggagawa mo. Sa susunod, ngayon gusto ko pareho tayo ng temperatura. Alam ko kung ano ka, Santi. Mas maiinis ako kung pinipilit mo magbago para lang makibagay. Kung tungkol sa pagtanggi ko sa'yo kanina, inuulit ko, hindi kita kinakahiya. Okay. Huminga ito ng malalim at yumapos sa kanya. Good night, Clara. Good night, Santi. Maya-maya, bumaba sa pamilyar na temperatura ang katawan ng lalaki. Nakatulog siya ng maayos sa tabi nito. Ang hindi alam ni Clara, nakikiramdam si Santiago sa labas ng bahay. Kanina pa siya nakakarinig ng isang ligaw na pintig ng pulso sa labas. Alam niyang may nagmamasid sa kanyang kabiyak. At kumala siya kay Clara, saka dahan-dahang lumabas. Pinakinggan niya ang pulso, saka mabilis na nilapitan na lugar na pinagmumulan nito. Nakita niya ang isang lalaki na nagre-record sa cellphone na hawak. Demonyo! Sinasabi ko na nga ba? May demonyo sa bahay ng Clara na yun. Sigaw nito. Hinablot ni Santi ang telepono at pinulbos ito gamit ang kamao. Hinigat niya ang kwelyo ng estranghero para pilipitin ito ng paunti-unti. Sino nagpadala sa'yo dito? Tanong niya sa mababang boses. Wala akong alam sa sinasabi mo, halimaw! Halimaw ka! Naalala ko mukha mo. Sumilip ka sa labas patapos mong git-gitin si Clara. Tapos ngayon sasabihin mong wala kang alam. Tinitigan niya ito sa mata at naglabas ng pangil. Sabihin mo kung sino nagutos sa'yo at ilan kayong lahat. Bumagsak ang balikat ng lalaki. Nagumpisa itong manginig habang nagsasalita. Dalawa kami ng kapatid ko. Ang inutusan ng babaeng yun. Hindi ko siya kilala, pero kilala niya ang kapatid ko. Sabi niya magiging maayos siya kapag nakapambiktima siya ng 10 babae. Binayaran niya kami na malaki pero nahuli naman ang kapatid ko. Nagbabaga ang pula sa balintataw ni Santi. Bakit si Clara? Hindi ko alam. Ang sabi niya magiging quits na kami oras na mapatay ko yung babae dyan. Hindi ako makukulong. Mawawala ng balanse na utang ko sa kanya. Yun lang alam ko. Tunay nga hindi ko siya kilala. Naghihikahos na sabi nito bago lupaypay na bumagsak sa lupa. Babae. Sino kaya ang tinutukoy nito? Isang tapik ang gumulat sa kanya. Nagising na pala si Clara at may nakahanda na itong pulbo na gamitin bilang pambura sa alaala ng mortal. Hindi kaya si Miranda? Kakaiba ang interes niya sa mga vampira. Isa pa baka iniisip niya inagaw kita.
Mungkahi nito. Hinubad niya ang suot at tsinelas at ipinasuot sa kawawa nitong paa. Nagsuot ka sana ng balabal, malamig sa labas. Tingin ko, hindi si Miranda ang nagutos ng lahat. Nagsimula ang abusadong vampirang yun na nagkakausap pa kami. Ang alam ko, buntis na siya at ikakasal sa nobyo. Kaya ibang nilalang ang nag-utos sa lahat ng ito, Clara. Sumandal sa kanya ang dalaga kaya sinalo niya ito. Inaanto ka pa? Hindi na. Ikaw, nawawalan ka ba ng lakas? Pinakiramdaman niya ang sarili at ngumiti. Hindi na. Magmula nang tanggapin ko ang ugnayan natin. Ang gusto ko lang maprotektahan ka. Hindi ako nakakaramdam ng pagod, Clara. Kaya kitang ipaglaban sa 50 vampira kahit magsabay-sabay pa sila. Humalakak ito dahil sa kanyang sinabi. Yun ang pinakanagustuhan niyang tunog sa buong mundo. Nakakabingi ang araw-araw para sa isang vampira na pinalad sa pandinig. Pero dahil kay Clara, natutunan niyang ipaglaban ang kanyang nararamdaman at ipagpaliban ng mga hindi importanteng ingay at mag-focus lamang sa kung anong para sa kanya. Yun ay walang iba kundi ang babaeng ito. Lumipas ang isang buwan, nagtipon-tipon sa airport sina Santiago at Javier kasama ang kapares na sina Clara at Amaya dahil sa pagdating ng bunsong si Lorenzo. Malawak ang ngiti ni Javier habang nagkukwento kay Amaya samantalang taimtim namang nakikinig si Santi kay Clara para sa pinakabagong librong nabasa nito. Baka magustuhan ng pinuno ang ideya mong yan. Kailangan maikalat ang impormasyon para di ka nila questionin on the spot sa pulong. Ani Santiago sa kabiyak. Oo, kakailanganin ko ng pera para magawa ko agad ang modelo ng detector na sinasabi ko. May pera tayo sa bahay. Basta ba't may patutunguhang maganda yan, sige lang. Ngumiti si Clara at hinalikan ng kanyang pisngi. Ang gara talaga nitong sugar daddy / financer ko na to? Pakiramdam niya, tumangkad siya ng 10 dangkal dahil sa papuri nito. Kuya! Sigaw ng isang pamilyar na boses. Agad silang lumingon sa pinanggalingan ng tinig at nakita ang pamilyar na mukha ng kanilang bunso. Nakasuot ito ng tinted sunglasses at posturang modelo dahil sa suot na damit. Binago ng panahon si Enzo. Mas nagmukha itong playboy. I see the whole gang. Mukhang nahanap nyo ng nakatakdang kabiyak nyo ah. Oh, kakaingit. Niyakap nila ito at ipinakilala sa kanika nilang kapares. Maya-maya, isang babae ang sunod na lumapit. Terno ang suot ito kay Enzo. Maikli ang buhok at matapang kung tumingin. Everyone, meet Soledad. Siya ang alalay ko. Kalmadong umiti ang babae. Hello, Senyor Javier. Senyor Santiago. Ako ang anak ng yumaong si Sergio. Nagagalak ako makita ulit kayong lahat na magkasama. Tumango si Santi at bumati. Pinakilala niya ulit si Clara. Nung matapos ang pagpapakilala, sabay silang umalis sa airport. Nagpahuli si Clara at bumulong sa kanyang tenga. Hindi maganda ang kutob ko sa babaeng yun, Santi. Pinagmasdan niya si Soledad at napaisip. Bakit natitiis itong pagsilbihan si Enzo, gayong matagal nang nagiba ang tahanang Manrique de Lara? Pwede na siyang umalis at kalimutan ng lahat. Kuya, lilibre ko kayo. Sumulyap siya kay Clara at sinabing, ipabili mo sa kanya buong restaurant mamaya. Bumungis-ngis ang dalaga. Ninamnam ni Santi ang pagtama ng hangin sa kanyang balat, pati na ang simpleng sinag ng araw. Hawak niya ang kamay ng babaeng habang buhay, magiging kasama sa hirap man o ginhawa. Maraming aspeto sa mundo ang madumi at magulo, pero sa mga simpleng sandaling gaya nito, napapasabi si Santiago sa isipan na patas na ang lahat. Wala na kasi siyang ibang mahihiling pa, kundi kasiyahan ni Clara. The End.